magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang palikirong tumat, babayang Umbral, Cristiano Maniakis, hindi umiinto daw na tulot. Ang pantas na talipanda sa komentaristang kupal, ang solterong tibak ka, Dennis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi. So, ito na naman kami, no? Ngayon, pag-usapan natin yung yung mga nangyari sa ICC. Marami kasi kadilis nagtatanong, bakit daw? And I know you've explained this before, but siguro baka pwede natin paliwanag ng bahagya. Bakit daw sinasabi nila na walang recourse o hindi pa pwedeng ilitisin si Duterte sa Pilipinas? Ano daw ba diferensya ng korte natin at korte nila doon? Well, unang-una, pag dito sa Pilipinas, okay, una kung ano yung isinampang kaso. Ang isinampang kaso, crimes against humanity. Oh, Okay. Crimes against humanity of murder. Hindi murder. Okay? Crimes against humanity. Okay. Walang kasong crimes against humanity sa Pilipinas. walang ganung batas. Or any other special law. Because crimes against humanity is not a municipal law. Yan ay batas ng mundo para papanagutin yung mga naghari-harian sa sarili ng bansa. Okay. Yung nangyari kasi nung si Duterte ang presidente, ginawa nilang state policy. O batas. Batas, official state policy ang patayan. Hinikayat ang mga pulis pumatay. Binigyan sila ng pabuya tuwing papatay. Papatay. Pinatay ang lahat ng investigasyon. Inamin yan ni Vitaliano Aguirre. Ang dami niya ba? Na pinatigil niya ang lahat ng investigations ng DOJ on police killings. Inamin niya pala yun? Yes! And he ordered that. Kaya nga kasama siya sa co-perpetrators. Okay? Ang co-perpetrators, yung puno, si Digong, kasi ang sistema niyan, ganito ginawang pulisya ang patayan. Libreng pumatay ang mga pulis na mga pinagsosospetsahan nilang adik. Okay. Pusher. Suspetsa pa lang. Okay. Ngayon, para gawin nila yung ginagawang ganyan, may pabuya sa bawat patayan. Oo. Alam naman natin yan. Okay. Ngayon, para walang pananagutan, ginawa nilang opisyal. Kaya utos ito ng mga nakatataas. Tapos, binigyan pa sila ng proteksyon. Walang investigasyon na mangyayari. Okay. May pabuya, may diretsong utos, at may proteksyon. Kaya pag nakita mo ang unang-unang co-perpetrators, yun ang silbi. Si Bongo, na allegedly siyang namuno na siyang namamahagi ng pabuya. Pabuya sa kanya nang gagaling yung pera, siya nag-aabot. Yes. Yung mga chief of police, sila Danao, chief of police, tsaka chief ng operations. Sila Danao, sila Bato, sila Albayalde, tsaka yung hepe ng DOJ. Kasi siya ang pumatay ng investigasyon, nagbigay ng proteksyon. At that time, si Aguirre. Si Aguirre. Okay? So, pag nakita mo, isang malaking sabwatan. Ang kaso nila, yung sabwatan na yan. Ngayon, yung mga pagpatay, dahil ang criminal case, kailangan mo, guilty beyond reasonable doubt. Dahil pinatay ang mga investigasyon, hindi sapat ang mga nakalap na ebidensya para papanagutin yung mga pulis na pumatay. I see. Okay?
Okay, makes sense. So, hindi na mapapanagot yung mga pulis. Sino ang kailangan panagutin? Yung nag-utos, yung nagpalakad, yung namigay ng pabuya, at yung nagproteksyon. Kasi yun may mga ebidensya. Kasi yun, mayroong paper trail. Tsaka yung mga yun, inamin nila. Inamin nila na? Inamin nila tuwing ini-interview sila sa media. Akala nila, walang katapusan ng mundo. Walang katapusan. Akala lang sila nakapangyarihan. Diba? Akala nila, sila ang nasa ibabaw habang buhay. Habang buhay. Pati nga Diyos minumura eh. Diba ano parang sinasabi nila? Your concern is human rights. My concern is human lives. Oo, putang ina mo, ngayon hingi nga ng human rights. Nung ikaw ang may sabit, puta, bigla mo na naalala human rights mo. Oo. Sumabit ka na. Diba? But then again, okay. So, dahil kung dito sa Pilipinas, dahil isa pang problema dito sa Pilipinas, walang batas na nagpaparusa sa crimes against humanity. Pangalawa, pinatay ang lahat ng investigasyon. Oo. Pinatay Ito ang nga. pinakamalupit. Dahil ito ay isang opisyal na polisiya, Oo. isang pamamalakad ng pamahalaan, legal ito. Legal siya. So technically, tama sila na sinabi nilang wala kaming ginawang illegal. Totoo yun. Yes. Pero, ang sinusuway nila, yung saligang batas. Ang sinusuway nila, yung karapatan pantao. Oo. Kaya sila ngayon, dinala doon. Ngayon, masisentensahan ba si Duterte? Malamang na malamang, oo. Bakit? Mamabasa mo na agad sa opening statements. Oo. Hindi kayang ipagtanggol ni Kaufman. Oo. Kung ano-ano sinasabi niya eh. Si Kung ano-ano Kaufman, eh. ang ginawa niya, imbis na ipagtanggol niya, yung ginawa ni Duterte, Oo. sinisi niya si BBM. Oo. Puro BBM ang may kasalanan. Puro Pero ganun eh. kung ano-ano ang pinagsasabi niya, ang mabigat doon is, hindi niya dininay. Hindi nga. Sinisi niya lang si BBM. Namulitika lang siya eh. Oo. Now, eto ang ano. If you do not deny, then you are accepting those submissions. Ibig sabihin, Hindi mo tinatanggol. Hindi ina-admit totoo yun. mo na ginawa niya talaga. Inaamin mo totoo yun. Parang ganun, Yes. di ba? Yun ang mabigat doon. Inamin niya. Kasi hindi niya sinabi, hindi totoo yan. Oo, he never said it. Basta kung ano-ano lang ang banat na kung ano-ano. Di ba sabi niya, puta, dinala siya noon, hinatak siya noon. Pero none about the substance. Walang puro, he was just pointing fingers, he was just trying to deflect, pero he never really said anything na substantial na hindi nagpapasinungaling doon sa sinabi sa akusasyon. Yep. Kaya yun, malamang, eto ang bago para dyan. Yan pa lang yung killings sa Malacanang ng presidente. Aha. Wala pa yung charges nung killings sa Davao as mayor. Wow! Di ba kasali yun? Hindi pa. Dalawa sila ni Inday doon. So si Inday kasali dun. Oo. So, Kasi remember, mayor siya 2013 to 2016. oo, yun na napak siya ng sheriff. Yun, di ba? Oo. Panahon na yun. So, meron pang kaso 2011 to 2017. Na parte pa tayo ng Rome Statute ng panahon na yun. Yeah.
encompassing Davao. So, ibig sabihin, mayor si Digong, mayor si Inday. Vice Mayor. Yun ang mga testimonya ni Las Cañas tsaka ni Matubato. Oo. Yun doon siya, nilabas nila yun, nandun siya noon eh. Oo, tama. Oo. Kasunod yun. Mas marami ron. Mas marami yun. So yung sinasabi nila na si itong sila Bato-Bato, sila ganyan, hindi joke yun, totoo yun. Nagpunta talaga sila doon para di ba, magbigay ng testimonya nila. At meron daw pulis na nagbigay ng testimony. Wow. Hindi pa sinasabi dahil baka patayin. Tama ba? Well, yun ang chismis kung bakit namatay yung isang police general, si Kaskulan. Cascolan. Kasi Cascolan ang chismis is he was going to turn state Yikes! Talaga? Oh. Question. Ang sabi ng chismis, kasali daw dito yung mga drug dealers and whatnot. Totoo ba yun? Mukha ba? Saan? Dito sa mga patayan activities sa mga Duterte, kasi they accepted monies from drug dealers. So some of these operations could have been motivated by their participation with the drug dealers. Yes. O yun talaga yun. Di baka ma-arresto pala si Sara. Yes. Kaya pala gusto maging presidente. Mm-hmm. Pag presidente Kaya na siya, desperate sila. pag presidente na ba si Sara, di mo na siya ma-arresto? Hindi na. Hindi na. Kailangan tayong bumaba. Or, tutukutin siya ng US. Parang But, ginawa kay Maduro. Parang na Maduro. Oh. Which is a big possibility. But you know, the US is having their own problems. Tulad ngayon, kanina, a few hours ago, nag-launch sila ng attack. Ang Gerald Ford daw, balita ko, nandun daw sa I don't know what ocean that is, within striking distance. Indian Ocean. Persian Gulf. Within striking distance sa Iran. Syempre, ang Iran, ang balita ko, ito naman chismis na medyo may halong katotohanan. Few weeks ago, in Oman, nag-meet pala sila doon, pero naging ang tawag doon yung walang na pagkasunduan. They did meet, hindi ko alam kung sinong baliw kasi medyo, siguro, itong mga Iranians, medyo ayaw din unyielding din. Yung mga Amerikano, pakialamero. Ang mga Israeli, naghahanap ng gera. Ayun. Yan ang mix nila. Saya. Maapektuhan ba gasolina natin dyan? Dennis? Ano no? Maapektuhan bang presyo ng gasolina natin? Yes. Kumukuha ba tayo sa Iran? World market kasi yan Sa bagay, oo. Definitely. Mag-a-adjust yan. Oo, kasi yung mga dating kumukuha sa Iran, kailangan kumuha sa iba. Oo. So, ang worldwide stock, bababa. Ang stockpile. Definitely. Tapos, syempre, may gera sila. They will probably keep a lot of that to themselves. Like the US would always do. They did it with Iraq. Now, they're doing it with Iran. Saya. Di ba? Saya ang bayan. Anyway, ito namang paborito nating senador, si Marcoleta. Si Chinadog. Chinador. Sabi niya, di raw niya sinabi yun. Grabe siya sinabi niya. Ha? Na-promote na siya. Na ano? Dati Chinador siya Ngayon Chinadog na. Akala ko sabi mo, na-promote, alam ko si Tariela, naging Rear Admiral. Oo, congratulations, Rear Admiral J. Tariela. Ano bang, sorry, di ko kasi alam ang sa Navy. Galit na naman sa'yo, lalo na si Marcoleta. Oo, kasi hindi nga doon niya sinabi yun. Kayo naman. Na ibigay na yung KIG. Lalo siya sinabing gano'n. In-splice to yung video. Sinabi bakit niya gustong patanggal ngayon sa records. Oo, gusto niya ipatanggal sa Senate records. Nabasa ko Gago rin ang puta. Di ba? Oo. Hindi pumayag si sino ba si Lacson ba yun o si Soto? Oo. Hindi pumayag Hindi pwede. Sinabi mo, alam nga namang gaslighter talaga no? Tangina, sinabi mo, panindigan mo. Oo. Diba?
Paano ba yan? Akala niyo ba walang camera nakatutok sa... lahat na sinasabi nila may camera yan. Ano ba nangyayari dyan kay Marcoleta? May bayad. Oo, pero di niya iniisip yung mga moves niya. Pinapahiya niya yung sarili niya eh. Hindi, sa kanya baliwala yun. Di siya nahiya. Bayad na kaluluwa niyan eh. Kaluluwa niya sinusunog na sa impyerno. Wala na. Sunog na. Di ba yun, nandyan naman daw ang nandyan naman yung relihiyon niya para protektahan siya. Ayoko banggitin yung relihiyon. Baka magalit sa atin yung mga mga kapatid. Pero feeling ko, even if it's within his own religion, although chismis yan hindi rin na masaya sa kanya eh. Yeah, kasi maraming nagre-react adversely kasi ginagamit niya sa politika. In fact, ang chismis ngayon is balak nilang brasuhin ang barangay elections. Oh? Bakit? Yes! Anong kinalaman ng barangay elections? Para po pag 2028, hawak nila ang majority ng barangay. Malaking bagay pala barangay. Napakalaking bagay sa eleksyon ng barangay. Uy, lahat tayo dyan bumaboto eh. Smallest unit of government eh. Kaya dapat tinitibag na yan. Ha? Anong gagawin natin dyan? Hindi dapat binabasag na yan yung kulto na yan. Yung kulto. Akala ko yung barangay. Pati barangay, basagin na rin yan. Paano naman ang mga natin? Di ba smallest unit of government nga daw eh. Corruption lang yan. The mayor can do the job. The councilors can do the job. Ang liliit lang naman ng mga liliit lang naman ang teritoryo sa Manila eh. Sa Pilipinas eh. Ilan ba ang iba ba populasyon isang barangay? May set number ba yan? Barangay is basta minimum of 25,000 yata. Laki din practically a city. I'm not sure Nakalimutan ko na yan eh. Ang alam ko sa Makati, what used to be 23 barangays is now, tama ba? 23 ba? 25? Hindi pala. Kasi may mga barangay tayo sa Makati na 3,000 lang eh. Ang tao? Oo. Talagang tutok na tutok, kasi nawala na sa atin ng 10 barangay dito sa Makati eh. Oo. Hindi, yung mga maliliit na barangay like Carmona, Santa Cruz, Valenzuela. Teka muna, Carmona di ba? 5,000 lang yan. Maliit ba yun? Di ba nandyan ang circuit sa Carmona? Ang dami tao Malaki dun. ang land. Hindi, ang Carmona, okay, ang circuit is parang 80% Olympia, 20% Carmona. Hindi pa pala yan. Akala ko Carmona yan pag circuit lang. Hindi. Nandun lang sa Carmona ang admin office. Nice. Interesting, Pero ang alam ko, Olympia, isa sa pinakamalaking residential yan eh. Yes. District 1 yan, di ba? District 1. Ikaw, tiga Barangay Olympia ka, di ba? Valenzuela. Valenzuela. Katabi ng Olympia. Pati ba? Ang Olympia kasi, malaki na yung territory, marami pang tao. Kasi remember, Olympia used to be 3 barangays. And merged into 1. Yes. Yung Olympia proper, Olympia Taas, tsaka Sampalucan. Ko alam yun Ang alam ko lang yung Valenzuela kung nasa na munisipyo. Yun lang alam ko. No, that's poblasyon. Ha? Poblasyon ng munisipyo? Yes. Hindi ko alam yun. Valenzuela only extends up to Antipolo. Sa may LTO. Yung dinadaanan, hindi. Yun ang Pililla. So from Pililla, mga 1 street lang. Tapos parang ilang kalsada lang ang Valenzuela. 1, 2, 3, 4. Mga 5 streets lang yan. Wala pang parking. Wala pa. Walang parking, oo. Well, sa tingin mo, kaya naman i-manage lahat ni Tita, hindi pa, Tita Nancy na pala. Hindi na si Tita Abby, si Tita Nancy na. Well, let's hope. Babalik daw, totoo ba? Yeah. So, after 3 years, pahinga lang, mag-aaway yung Dapat magkapatid. tingin ko, basa ko. Not saying yes or no, pero basa ko, babalik yan. Oo, ano yung mag-aaway yung magkapatid? Probably.
Kaaway na naman talaga sila. Bagay, kaaway naman talaga sila. So, ano ba naman ang bago dun? So, in 2028 tayo ba may putura o mukhang wala? Ano no? Sa 2028 ba, Ka Dennis, meron ba tayong putura? Maganda ba buhay Meron tayong natin? May future ba tayo? Okay, ganito. Ang basa ko, nabubuo Unipink versus Sarabang. Sarabang! Naku, parang maraming babaliktad na sikmura doon. Hindi nila matatanggap yun. Sara, cheese, paniniwala ako. Panalo, nag-DDS eh. What, di ba? Ano yun? I mean, look, ako kasi ginuguhitan ng kalsada eh. Siguro dahil close ako sa mga pinsan ko. Pero kung pinsan ko si Pinoy, tapos ginawa nila sa pinsan ko, yung ginawa nila kay Pinoy, magkakaroon na ng zombie apocalypse. Magtatampisaw na ang 4 horsemen of the apocalypse sa dugo ng bawat Pilipino. Pero hindi ako sasampa sa mesa para kumain kasama kayo. Yung katulad ng ginawa nila, nag-majority sila kasama yung mga DDS. Ay, di DDS na sila. And let's face it, they have to take responsibility na dahil sa kanila, sa pagtatride nilang ganun, kung bakit na forthwith yung impeachment. Yung impeachment. Oo, totoo diba? yan. Kaya malakas ang loob nila Jesus Escudero. Kasi super majority sila eh. Kasalanan nila, kaysa sa kasalanan nila Kiko at saka ni Bam, kung bakit hindi tayo nagkaroon ng katarungan laban kay Sara, dahil nag-DDS sila. DDS sila. Wag na tayong maglokohan. Masakit lulunin yan. Dennis, parang mahirap tanggapin. Ganun talaga mundo. Tanggapin mo na o hindi, totoo yun. Ganun talaga. Medyo... Although may chismis ang sabi, hindi naman daw talaga sila DDS. sumama sa DDS. Tumanggap sila ng pera kay Cheese. Chismis. Chismis. Lakas talaga ng tawag ng pera, no? Di mo talaga basta matanggihan. Hindi, kailangan mo para manalo. Para manalo. Kapalit ng boto. Ngayon, either of these two shows may problema sa prinsipyo yung mga mama. Oo. Ang prinsipyo sa kanila, tradable commodity. Kung nahatak ng pera, di may problema talaga. Diba? Either totoo yung pera or totoong prinsipyo kung bakit sila sumama sa DDS o dahil para sa committee, ganun din yun. Yung committee, pera din yun. Pera din yun, oo. Diba? Oo. Pera nga daw yan. Ay, ito malupit doon. Ano bang major committees ba yun? Agriculture tsaka education? Ay parehong munggo yun. Di ba? Parehong munggong committee yun eh. Oo, di nga kino-cover ng news masyado yun eh. Tangina, binenta mo prinsipyo mo para sa munggong committee. Oh. Di ba? So, ang doon is, ang mura mo pala. Committee chairmanship lang pala ang katapat mo. Diba? Katapat mo, yun lang. Buti sana kung Blue Ribbon Committee yan. O kaya chairmanship ng CA. Makapangyarihan yun. Diba? Or Ways and Means. Yun, pera yun. Diba? Ways and Means, yun. maliwanag yun. Pera yun. Diba? Yun, may intindihan ko eh. Pero puta, education tsaka agriculture. Tapos putang kakapal na mukha nyo, kayo pumupostura, kayong may prinsipyo kayo ngayon. Diba? Parang putang ina. Nasukang-suka ako dyan, dalawang yan. Ako naman, wishful thinking lang na hindi sila ganun. Na talagang binoto sila ng tao. Mukha kang nahatak lang. Hindi kasi nakakasama ng loob. Yung puta kinampanya mo eh. Oo. Binoto mo. Binoto ko. Yung dalawang yun, no? Di ba? Kinampanya mo
nakumbinsi ka ng tao na puta, itong mga taong to may prinsipyo, ito ang kailangan ng Pilipinas. Nawala pala. Nang pinagmukha kang gago, We all feel betrayed. Sa ganun. di ba? Pero pag tinanong mo yung mga malalapit sa kanila, personally malalapit, hindi! Hindi Ang totoo pinakabigat yan. kasi ron is yung what happened next. Which was? The impeachment was Oo. held. Shelf. Okay lang sana kung walang walang mabigat na nangyari. Pero may mabigat na nangyari directly attributable doon sa pagtalon nila. Kasi kung hindi sila tumalon, walang supermajority. Totoo naman. Anyways. Tito Soto had a chance. Kung Tito Soto naging Senate President, hindi na forthwith yan. Oo. And yun din ang dahilan kung bakit galit na galit ang Malacanang kay Cheese. It Para- turns out, Para naman di ba, hindi noon natin pinagtatakhan natin eh. Oo. O, chismis na naman to ah. Chismis lang to. Pinagtatakhan natin, close. Sobrang close. Apparently, siya yung ginawang timon para ma-impeach si Sara. Na siya trumaidor at the last minute. Oo, puta, hindi nila alam. Siya pala ang ang VP ni Sara. Siya pala ang running mate. Mm-hmm. Alam Diba mo? sabi ni Sara, running mate niya, abogado? Oo. Ay, naisip natin si Marcoleta, no! Hindi. Ayaw na tao kay Marcoleta. Si Cheese! Alam mo, si Cheese, pangalawang balita na yan na nag-tridor siya dahil yung when he ran for Vice President alongside ng 2016, Grace alongside Grace Po, nag-away, nagsuntukan din sila dun eh. Mukhang may history ng pagtatridor to si Cheese eh. Di ba? Kaya, tamo, puta, silang dalawa ni Joel Villanueva dinidinan. Si Joel Villanueva naman, puta, piko na piko ng tao kasi, di ba? Pasayaw-sayaw, Oo. pasul-sul-sul-sul, tapos yung madrama, tapos nagmamalinis, o putang ina, dalawa sila. Sa kanila talagang dalawa mainit. Tutuluyan talaga. Tagal nga eh. Kailan ba? Tagal? Lapit na yan. Magaling din naman kasi ang abogado lang. You don't expect, That they'll diba? take it You don't sitting expect down. lawyers to just, diba, lie around and take it. Okay. Sasagot din yan. So yung mga sagutan na nagpapatagal. Pero it's an eventuality. Well, but it's good to know if it's an eventuality. Sana nga. Parang si Norman Mangusan lang yan. Si, Leo Marcos, ano ba yun? Francis Leo Scammer eh. Scammer Diba? na scammer. Ganun lang yan eh. Diba, puta, It's nagyayabang. only a matter of time before you go It's to only jail. a matter of time. Pagka nadampot ka, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. ngayon. Tangina, unjust vexation, ang piyansa 160,000. Wala siyang pampiyansa. Hindi ang malupit nun. Ang penalty ng unjust vexation, 2,000 lang. Bakit gano'n? Kalaki yun. Ba't gano'n kalaki yung piyansa niya? Ang penalty nun, wala nang kulong yun, 2,000 lang yun eh. Diba? Tapos ang piyansa mo, 160,000. Di ba ang Okay, unjust okay. vexation, parang nang asar ka lang? No! Ganun lang Yun yun nga, eh. yun eh. Tangina, Nakasar ka lang penalty eh. nun, 2,000 piso. Kaya nga uso sa law school, nasampalin mo tapos magamot ka ng 2,000. Oh, tapos na. Kasi karon din yun. Para pag nireklamo kasi may bayad na ako eh. Yung Oh. penalty oh. Ayan. 2,000. Malas. Wala pa nga daw siyang pampiyansa. Oh, tapos tanginang yung piyansa, 160,000. Eh, akala ko ba trillionaire yan? Oo. Mayaman ka, laki ng bahay. Ako, eh. Pala Airbnb yata yun. Nasa Tangina, pa-picture. si inano raw eh. Pagpasok sa loob eh. Tinakalan eh. Winelcome. Welcome to the gang. Tangina, kinalbo eh. Kaya Maraming- kaya Daming galit dun eh. Yabang eh. Kaya puta pa, kung saan siya tinransfer, puta, baka tataka na yan doon. Gawing blackboard. Ang dami niya dapat paglabas yun. Di naman nabuburay mga yan eh. O yan, sige.
Kalahating oras na tayo, no? Maraming salamat po sa sa panonood. Ayan, like and share, 3,100 plus na tayo subscribers. Dumadami. Salamat po sa inyo. Ako po si RP Lazaro. Ito na naman ang solterong tibak nagpapaalam, mabalos. Thank you.